karaniwang mamamayan. Yun, yung kapakanan ng vendor sa Litex. Na naghihirap na ngayon, di ba? Dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Tama, yun lang nandun sa IBP Road. Di ba, tapat ng batasan yan, IBP Road. Oo. Abalang-abala sila siguro sa pagbibigay ng tulong. Ayan, no? Iniimbestigahan nila kung paano ibababa ang presyo ng produktong petrolyo. Okay, si Congresswoman Jerbil ito, di ba? Pakinggan mo nga kung anong pinagkakabalahan. Ano ang sinasabi? Yun nga, pagpapababa ng ano yan, pagbibigay ng ayuda. Ng gasolina. Ayuda yan. At kung paano makakaalwan-alwan ng mga Pilipino. May guest pa sila dyan ata kayo na, yung tricycle driver. Oo. Tricycle driver. Na kinikwento kung paano sila nagtatrabaho. Oo. Kinukwento nila yung mga tricycle driver, ganito po hirap ng buhay namin. Ayun. Tama yan, pag-uusapan talaga. Pati nga nung video, ano bang dinidiscuss nila? Yun ang narinig ko kayo ng umaga. Pati nga, tingnan natin. Yung... For the very first time, we hope to hear directly from Ramil Madriaga upang makatulong sa paglilinaw kung may batayan ba ang reklamo laban sa Vice Presidente. Ayan ho, mga babayan. Parang iba tayo narinig ko kanina sinasabi. Yan po ang pinagkakabalahan ng mga kongresista, congresswoman, mga pinagpapitagan na habang ang buong mundo ay abalang-abala sa pagharap sa problema natin dito sa krisis na ito, impeachment po, dyan nila inuubos ang kanilang oras, ang kanilang talino, ang kanilang lakas, pati ng buong kuryente ng House of Representatives. Ay, impeachment ba yung tinalakay nila? Impeachment! Dinala pa nga dyan yung testigo nila dyan yung Ramil Madriaga. Ay, hindi ba yun yung ano? Tricycle driver. Presidente na magsasabi. Yan. Iba pala yun? Hindi. Hindi ba mga babayan, kayo ba hindi ba kayo wala ba kayo nararamdamang anumang hinanakit, galit, o tayo ay mga manhid na? Abogado ba niya si Paulo Marcoleta? Sino? Katabi ni... Sino? Ha? Si Kong pala? Si Kong si Kong Paulo? Asan? Siya ba abogado? Katabi? Hindi. Ayun o. Naka-gray pa si Kong Paulo. Baka nakatabi lang. Ganon. Tapos naka-helmet pa Alam niyo, naka-Kevlar helmet pa. Gamit niya. Ako, Jen, bilang isang karaniwang mamamayan, hindi ko matitiis na ganito ang ginagawa nila dyan Hindi ba? Hindi ba katanggap-tanggap ito para sa'yo? Tinan mo yung Malacanang. Malacanang na lang Ang meeting nila, uplift. Yes. Tungkol sa problema. Sa Senado, ang meeting nila doon, protect. Hindi, tsaka yung naka-schedule ngayon, sinuspindi. Dahil sa pagtitipid ng kuryente. Yung Blue Ribbon Committee, di ba? At tingnan mo naman yung kamera. Mga kababayan, gano'n nakakapal ang mukha ng mga ito? Hindi ba? Sabi ni... Wala ba kayong pakiramdam dyan na hindi nyo ba alam kung ano ang kailangan ng mga yung impeachment bang hinihingi natin ngayon? Nako. Hindi, ang opening pa naman ni Kong Jerbil kailangan ito ng taong bayan na malaman. At sabi naman ng isang kongresista na dating senadora, hindi natin pwede ipagwalang bahala ito sapagkat ito'y corruption. Sabihin nyo yan dun sa mga nakapila ngayon sa gasoline station. Ganun ba? Dun sa mga hindi makabiyahe dahil lugi. Sabi naman ng isang pang-kongresista, sabi niya, yung government position is public trust. Public trust. Ito yung mahalaga ito. Naku po. Kahit sa ibabaw ng lahat, kahit meron tayong krisis na kinakaharap, mahalaga na papag-uusapan ito. Ang problema kasi, mga kababayan naming kongresista, congressman, tingnan nyo, ang gaganda na suot ninyo. Naka-lipstick pa kayo, todo make-up. Nakakakain kasi kayo ng maayos. Hindi nyo problema yung tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin Pati yung produktong petrolyo, alam namin, hindi nyo problema yan May sarili atang gas station. May sarili kayong gas station. Diyan sa baka yung tangke ng tubig, baka diesel ang laman dyan Pagbukas mo ng gripo, diretso na ganun ba? Balita ko, haluan daw ng tubig. Pasama daw ng loob ng mga taga-riyan Ang mga kababayan natin, tingnan mo na lang sa social media. Ganun ba? Kung ang sinisigaw nila, impeachment! Impeachment!
Hindi ho eh. Oho. Nako po, paano kayo mga naging kinatawan ng taong bayan? Paano kayo naging representatives kung ang interest ng mga kababayan na dapat ay nire-represent ninyo ay iba? Iba po ang interest ninyo eh. Hindi ba? Gusto mo ba marinig yung opening statement ni Kong Jerbil? Sige. Iba ang kanyang statement sa ano mo? Oo, sige, tingnan natin. Ay, simulan natin direct yung opening statement ka Oo. kasi marami doon nagtatanong eh. Oo. Marami doon nagsasabi, pumupuna sa kanila, Sige. etc. Tingnan natin. Yung opening statement ni Kong Jerbil Luistro bago magsimula kanina. Sige. Habang hinahanda. Oh. Ito lang ang ibig ko sabihin dyan. Sige. Oh. Sa Malacanang ay eto bilang bahagi ng pinaigting na hakbang ng pamahalaan upang suportahan ng mga Pilipinong apektado ng mataas na presyo ng langis, dulot ng kaguluhan sa Middle East, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang AFLIP Committee meeting Yan sinasabi sa ko. Malacanang ngayong umaga. Oh. Kabilang sa napag-usapan, agarang tugon kagaya ng pag-roll out ng 10 pisong fuel subsidy kada litro para sa driver na nagsimula ngayong tanghali. Nag-start na eh. Oh, tama. Inatasan din ng Pangulo ang komite na tiyaking maabot ang lahat ng nangangailangan. Maisagawa ang pantay na distribusyon ng tulong at magamit ang pondo sa pinakamabilis at pinakamakabuluhang paraan habang sinisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng langis para sa patuloy na pag-usad ng ekonomiya. Sa Senado. Tama yung ginawa ng Pangulo yan. Tama yan, ano? Sa Senado, anong pinag-uusapan? Doon sabi niya naman. Itinuloy ba ang Senate Blue Ribbon Committee hearing? Hindi po, sinuspinde. Bakit? Anong dahilan ni Senador Lacson? Pagtitipid ng kuryente sa... Kasi nga naman, kailangan natin talagang At sa magtipid. halip na yung trilyon yun, ha? Ang Oo. nawala po sa flood control, bilyon-bilyon. At Tama. yun kitang-kita natin. Umabot ka ng 1.3 trillion. Pero Nasaan? anong ginawa ni Lacson? Sinuspinde. Sa araw na Dahil- ito, magtitipid ng kuryente. Titipid. At ano ang ginawa nilang hearing ngayon? Sa Protect, di ba? Meron ba ngayon? Hindi ko nakapanood. Meron mo silang Yun kasama. yung ang tuloy-tuloy. Yung kahapon nata. Oo, yun ang Yung kahapon pinag- Ang ngayon ba meron ulit Yun ngayon? ang pinag-uukulan nila ng pansin. Yun. Pero sa Kamara, mga babayan, magkano bang hinahabol nila sa impeachment trial na yan? 612 million daw ata. Sabihin na natin Oh. hindi ba? Paano naman tayo matutuwang ganyan? Tinutupad daw nila ang kanilang gampanin sa taong bayan. Ready na ba? Wala ba yun? Hindi ba? Yung opening statement. Hindi yung ba kanina, yung para kang kung meron ka lang hawak-hawak ngayon na Gaybel, yung hindi, na kawali. Oo. At nakita mo nun siya, ba't ganyan na bakit yan? Ang iniintindi ninyo, baka maibato mo yung kawali di ba? ganun ba? Oo nga, no? Kita-kita naman halatang-halata naman, di ba? Oo. Malacanang, yun ang iniintindi nila, yung krisis. Oo. Senado, hindi na nga, pinagwalang bahala na nga muna yung flood control na trilyon ang nawawala, Oo. bilyon-bilyon. Tapos sa Kamara, halatang-halata po naman na iba ang inyong motibo. Hindi ba? Kahit pa yan, pabali-baliktarin mo, tungkulin namin ito, habulin namin ito, accountability. Oo. Walang maniniwala kundi kayo-kayo lang. Oo nga. Mabigat ito. Paano mo titimbangin yung pangailangan ng taong bayan at saka mukhang may sarili silang pangangailangan, no? So, Ang kasi naman, ang mangyayari naman dyan, matatanggal mo lang naman ang Vice President eh. Ayun. Magkakaroon ba ng pera ang Pilipinas? Oo. Pagka na-impeach, hindi naman eh. Hindi. Dun sa flood control, mahahabol ba natin yun? Mahahabol. Posible makakabawi Posible, na nga eh. Makakabawi. Nakakaano na nga tayo At yung pondo ng bayan yun talaga. Oo. Pero bakit, makikita nyo yung priority, mga kababayan, di ba? Oo. Meron ho talagang iba interest nila. Kaysa sa interest dapat na ipinaglalaban nila bilang kinatawan ng mga mamamayan, mga simpleng mamamayan. Halatang-halata nga. eh, no? Halata. Halata talaga. Halata. Kahit pa anong palabok ng pananalita sabihin mo na yan ay gampanin nyo sa taong bayan. Hindi po pwedeng... Hindi, eh. Kasi Jen, ang objective, ang layunin, pwede mo lang i-state yan eh. Pero kung ano yung ginagawa mo, makikita kung ano talagang objective mo, anong layunin nga. mo, di ba? Gitil na gitil kayo doon sa sinasabing, hindi pa nga natin masabing totoo nga ba o hindi totoo. Yun pa. Yung sinasabing ninakaw daw, kinuha daw, ginamit daw sa intelligence report, no? Intelligence operation. Sabihin na natin totoo yun, pero napapanahon ba yan ngayon, di ba? Mukhang
lisya sa katotohanan. Lisya. May Ay. sarili po kayong interest dyan Oo. at hindi yan interest ng mga nakakaraming mamamayan. Oo. Kahit itanong nyo yan sa kalye, kayo, congressman, kongresista, Ang tag doon, yung, maglakad ka sa kalye, magtanong ka, ano ba dapat na inuuna ng iyong Kamara ngayon? Impeachment ba? O tama ba yung ginagawa nila Oo. ngayon? Magtanong kayo. Kung makakuha kayo ng 90%, 80, 75, 60, Oo. kahit siguro 30, Jen. Ha? O, yun na nga. Kasi ngayon, ang pinag-iisipan na ng taong bayan, makapamili ng kanilang mga pangangailangan. Paano ilalagay Ang sa... mamahal, eh. Kung paano sila makakatulog mamayang gabi na hindi nila iniisip na bukas ay mataas na naman ang Oo. bilihin. Katulad ngayon, 14 ho ngayon eh. Bukas araw ng sweldo sa karaniwan, Oo. 15. Pero ang iniisip mo ng mga mamamayan, karaniwan, pagkasusweldo, hindi naman kung ano yung matatanggap niya eh. Tama. Kung ano yung kanyang ipagtatawid sa susunod. Kasi yung kukunin niya bukas, nagastos na niya yan, ibabayad na lang. Mabayad daw sa ano niya. Oo. Sa nauna niya pinagkakautangan. Pero ang sabi nila, Nelson, hindi, ang tawag dito, gitil na gitil sila. Alam ba, lalo nakakasama ng loob daw ng mga mababatas ngayon sa Kamara? Oo. Yung hindi sila pinapansin nung Vice President. Tama lang naman. Ba't yung papansin? Hindi niya kami pinapansin, binabaliwala ninyo kami. Dapat kasi iba inuuna ninyo eh, di ba? Ginagampanan na naman namin. Kayo na, ang binabanggit nga ni Kong Jerbil, sabi ninyo, hindi namin trabaho ito sapagkat ito'y trabaho ng Senado. Yun ang ano. Kasi ano ba ito? Mini trial na ba ito? Et cetera, et cetera. Yun, ang kanilang pinagsisintimiento. No?